system as a whole, not just the software we need, not just the operating system, not just the data, all. So, let's say sabihin natin sa actual operation, nag-down si main server, nag-down din sa backup server. So, paano tayo makakapag-operate? So, all we need is, of course, mag-set up tayo ng panibagong server. Set upan natin let's say sabihin ng yung Windows. Then, all we need is i-restore yung backup. Yung backup natin is, so, napaka-hassle naman sa isang IT person na after ng installation ng Windows, we need to install the system we need, we install the policies, we configure, we set up. So lahat mo nga kailangan mo natin isang set up isa-isa. No, hindi na kailangan. Kasi through this, na-backup natin yung mismong system, all we need is to restore. Yun lang po. So, siguro meron downtime pero hindi ganun katagal kasi wala tayong magagawa kasi down talaga yung main server natin, down talaga yung backup server natin. Parang magkakaroon talaga kaya. But, ang iwasan natin is yung mahabang downtime. So, through the use of stored it. Actually, yung stored it kasi, pinabackup yung isang server, then pwede nyo i-backup anywhere. Like, for example, this server, ano yung 7-Eleven hotdog? pwede siya i-backup sa head office, pwede siya i-backup remotely. So, scattered kahit saan pwede siyang backup. Another thing is, yung storage, yung backup file na is encrypted. So, kahit sino yung makakita nito, so hindi niya mabubuksan. So, yun. So ngayon, Storage. okay, so, sige po. Yes, ma'am. Actually, I'll explain it technically. We have the main server, we have the backup server. Actually, in between that, meron tayong tinatawag na virtual server. Yung virtual server na yon, doon kumukonect actually yung mga clients natin. So ang ginagawa niya, yung virtual server na to is, nag-down siya. I-inap na natin ulit. So pagka-up niya, sinisig niya ulit yung data. So, bakit pa kailangan ng dalawa? Kasi yung virtual server, kasi nagana lang yan. Kapag meron ako operating system, yung virtual server, this is what we call a CRM. Now, so this is just one of the customer-facing application natin. Now, we also have what we call the POS. We discussed earlier, and Kathy will be discussing it. HP brings you IT management with just your fingers. HP's remote control functions give you the power to make upgrades, asset checks. Parang pinaka-backend natin. So parang, for example, yung mga nangyayari like dun sa backend, andun yung mga purchasing ng mga inventory. So dito po, yung mas accurate yung yung stock on hand natin. Tapos, mas madali din makapag-generate ng sales reports. Kaya nga, yung out ng inventory is mas mag-go. Compare din sa kapag naka-standalone lang siya. Tapos, parang makapag-generate ng lahat. Bakit nalabas ng inventory ay yung stock na to tapos wala naman siya dito. Yun ang po yung difference ng POS namin dun sa ibang POS system. And tumatanggap din kami ng yung payment type po dito is yung
usually yung cash and credit card po, di ba? Pero this time, nag-aalaw kami for checks. Yung check eh, tsaka gift certificates, yung mga, ano ba ba, debit card, yung mga Hello. Kamusta kayo dyan? Sa kabila. may question po kayo. Yeah, from the shop or pwede mo siya i-tip or Pwede siyang i-fit. Essentially, yung business na nakita natin, i-fit niya sa iyo. The good thing here is this can be actually integrated. Meron kasi siya codes, tapos may escrow, parang ready escrow. Pwede niya ba ito sa system? So, kunyari, ito tayo nasa branch tayo. I think we have to get that right now. Babato niya dito, pwede ko ito. Kunyari, branch ito. Babato niya dito ng codes. From there, so later, pupunta kayo na nakikita niyo na dito. Pero pag nagkaroon ng concern using your phone, Yeah. You have a phone system. Now,